Ah, Magandang buhay mga kapatid. So today is Friday, off ko ulit. So kakalis lang yung inspector ng bahay. Kasi takisang taon na kami dito. So yun ang advantage pag bagong bahay. I-check nila every detail kung may mga naging crack, which is very common daw. Lalo na kapag nag-shift yung season ng winter tapos warm summer, so may mga changes or mga crack na nangyayari. So may mga nakita lang sila sa mga pero mga konti. Usually that's very common yan, very common lang yan, pero very minor lang yan. So check siya. It took only like 30 to 45 minutes. Pinailawan lahat, check kung ano pa ito, pantay yung pagkakapintura. Tapos ano yung mga concern ko, kasi yung concern ko right now, kasi malapit na mag-summer, hopefully, ay yung sa landscaping. Kasi nga, nagkaroon ng miscommunication about the landscape, kasi akala ko hindi pa na rough grade yung bahay. Kaso na rough grade na pala ito. Kung alam ko lang na final grade ko na siya, tapos pag landscape na ako. Pero huli na yung information na naibigay sa akin. So wala na akong time para magpa-landscape. So naka-receive ako ng letter from the municipality ng Edmonton na I have to finish the final grade and the landscape before June 4 this year. So, ang problema kasi niyan, alam mo naman ang weather dito, hindi natin malaman kung kailan mag-start ng spring. Siyempre, spring is, yan yung maputik, yan pala yung start magtutunaw, at mahirap mag-landscape kapag ganun ang weather. Mga April, May yan talaga medyo mahirap pa kasi maputik, basa yung mga lupa, nag-start pa lang mag-snow. Ngayon, nakadepende pa rin sa weather kung kailan magwa-warm talaga. Now, it's January, medyo warm for whole week, nag-positive lang, but next week na naman, balik na naman sa malamig. So, napaka-unpredictable ng weather dito. Usually, yung forecast hindi accurate talaga minsan. So, in-advise sa akin is, tatawag ako sa City of Edmonton about the urban planning to ask for the extension at least until fall season. Kasi nga huli na yung na-receive ko yung notice na naka-rough grade na sana. Kung nalaman ko lang yun, hindi nakapag-final grade na ako at landscape nung summer. Anyway, yun lang muna po yung masishare ko sa nangyayari. So, nakalagay kasi dito, dapat within 12 months of grade approval is yung final grade, tapos 30 months of building permit issued to premises, yung rough grade. Ayun, yun lang advantage ng bagong bahay. Kung ano yung mga minor issue, bigger issue, ano yung mga concern mo sa mga appliances na binili nila, mga linya. Kagaya ko, inaamin ko naman, hindi ako ma-DIY, wala ako masyadong dyan. So, malaking bagay kasi 10 years warranty kapag bumili ka ng bagong bahay. Naranasan na namin yan yung bumili kami sa Winnipeg ng bahay. Of course, luma siya, 1950s na bahay. Although wala naman naging bigger problem doon kasi pinalitan naman namin yung mga bintana kasi alam mo naman mga puti, wala naman silang hindi sila maarting katulad natin. So, double pane window yung lumang bahay sa Winnipeg, pina-fence, something like that. And medyo naglilik pag sobrang lamig, medyo nagmo-moist kasi wala silang HRV, yung heat recovery ventilation. Yun yung tinatawag na humidity, importante. In-advise ako ng inspector na dapat ang humidity ng bahay para walang magkaroon ng moisture o makasira sa mga wood dito, dapat
below 30% of humidity. Yun ang advice sa amin, sa akin. So, at least may natutunan tayo kasi yung humidity ko ngayon is 38. So, below, na siya dun sa required na humidity. So, wala kaming HRV dati. So, kaya minsan, pag wala kasi mga HRV, mo yung magdadry yung lips mo, parang laging barado yung ilong mo, kasi hindi yung heater na pumapasok sa bahay mo, yun lang yung nalalanghap mo, walang lumalabas. Yung heat recovery ventilation, may lumalabas yung hangin, sa loob, nilalabas, tapos kumukuha siya ng fresh air sa labas, going inside. So, nagsa-circulate siya. Maganda siya, lalo na kung may allergy ka, or sensitive yung skin mo, asthma, yan. Ngayon, ang alam ko, lahat ng mga bahay dito is may HRV na, yung heat recovery ventilation, if I'm not mistaken. So, yun lang yung mga request ko. Medyo nakakapagod na linggo kasi yung nga, gaya na nasabi ko, yung mga na-layoff, nabawasan kami. So may mga changes sa mga position namin. Nilipat muna kami doon sa mga nabakante. Kailangan namin magpabibo kami. Kailangan kami maging flexible para tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin. May mga panggabi na nilipat sa pang-umaga. Buti na lang yung schedule ko, the same pa rin. Pang-umaga pa rin, tapos same crew pa rin kami. Medyo nakakapagod yun kasi marami kaming yung pinutol na pipe, yung coupling is medyo malaki. Yun yung pinaka-hate ko kasi sobrang bigat. Kaya until now, sakit ng likod ko. Buti lang may salon pass. Laking bagay yung salon pass talaga. Grabe na, ang nakaka-relieve ng body pain. Although may sakit pa rin kasi nabigla ako. Ang bigat kasi nun eh. Imagine mo yung isang coupling is parang almost 30 kilos, 40 kilos. Tapos i-ano mo siya sa paleta. So, nakakapagod. Pero thankful, hindi ako nagrereklamo. Napapagod lang ako. So, nagpa-plano ko schedule ng massage. Gusto ko talaga magpa-massage ako at magpa-chiro ako. Ngayon, medyo i-heal ko lang ng konti yung pain. Kasi, nangyari, yung nakaraang taon na sobrang sakit ng likod ko, bigla ako nagpamasahe. Tapos yung nagpamasahe ako, ang nirequest ko pa hard massage. Nangyari, yun ang pinaka maling desisyon ko kasi kinabukasan halos hindi ako makabangon at hindi ako makalakad. Kasi yung muscle ko parang sobrang, ano nga tawag dyan, yung parang nabigla, something ganun. And my sister told me na dapat hindi daw ganun. Kapag masakit ng likod, huwag kang magpapamasahe, lalo na kung hard massage. Kasi talaga mabubugbog mabubugbog yung katawan mo. So ngayon, siguro magpapa-schedule ako by next week para medyo heal na yung tapos maganda yung circulation. So, yun lang po. Yun lang yung mga hinumuli tayo ng apple cider. Don't worry. Hindi ko na ito ibugbuga. So, yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood. Marami akong gagawin ngayon. Asikasuhin ko itong municipality of Edmonton. Muli po, maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayo palagi and God bless po. Bye!